Hi guys, welcome to my vlog. We traveled from Zamboanga City to Tawi-Tawi. So this is our day 1. We plan na pumunta kami sa Simunul Island. I never expected na makakapunta ako dito sa lugar na to ever in my life. So guys, I just wanna share this to you, no? Maliban pala sa ibang mga island na may mga history, ito din palang Simunul ay may isang pinakamahalagang naiambag, no? So Simunul became an important center of Islamic learning and culture because of this Arab missionary na kasi dito is mag-build ng isang mosque sa locals. In other word, ito yung pinaka-kauna-unahang mosque na itinayo sa Pilipinas na matatagpuan natin sa Simunul Island. Ang pangalan ng missionary na Arab na iyon ay si Karimul Makdum. Alam niyo ba guys na ipinangalan nila ang first ever mosque dito sa Pilipinas sa kanya, which is ang tawag nila ngayon is Sheikh Makdum. Ang mosque naman po ay naging religious and center of activities na after nung naitayo ito. Nali, sa mga nakatira naman dito, yung pamumuhay nila is fishing, seaweeds, farming, yun siya guys. And dati, ang hirap kasi undeveloped pa yung lugar na ito. May potential siya sa mga tourism, like yung mga cave nila dito, yung mga beaches, marami pa talagang mga natural resources. Balik tayo guys doon kay Arab Makdum. Alam nyo ba guys na dito din siya inilibing sa mosqueng itinayo niya. Later guys, ipapakita namin sa inyo kung saan siya inilibing. At of course, pupuntahan din natin yung mosque na sinasabi nila, yung kauna-unahang mosque dito sa Pilipinas. Before that, syempre, kailangan nating bumiyahe. So, sumakay kami guys ng speedboat. Kapag sasakay tayo ng speedboat, it will take only 15 to 20 minutes galing Bungaw. And then, kapag naman po lansya ang sasakyan natin or yung maliit na barko na sinasabi nila, it will only take like 30 to 40 minutes. So, ayun guys. So, yung sa likod na yan, yung island na nakikita nyo na yan, yes, yan guys. Yan yung Bungaw. Diyan kami galing. So, ngayon, ayan, medyo chill-chill na lang kami dito kasi medyo okay naman po yung panahon. So, goods talagang bumiyahe sa araw na to. So, ayun guys, malapit na tayo sa destination namin. Nakikita na nga talaga namin yung sun, white sun na to. So, medyo nagdadalawang isip kami kung saan kami dadaan kasi first time din namin to, and then yung mga kasama namin second time around pa lang nila. So, nakalimutan na nila kasi matagal na rin eh. Okay lang guys, di naman nakakatakot kasi andito naman yung mga relatives nila. So, ito na nga guys, hindi ko na naipakita sa inyo kung saan kami tumuloy, pero pumiyahe na agad kami papunta sa first destination namin. So, ayan na siya guys. To be honest, hindi ko ini-expect na ganito yung bubungad sa amin, no? Akala namin is mga simple nakatira lang dito, simple na yung mga bahay, pero guys, grabe. Ang lalaki ng mga bahay nila. At di mo talaga maiisip na ganito kabunga yung lugar nila. Ayan siya guys. Ang maganda dito, hindi populated, tsaka wala masyadong pollution. Ayan. Pansin nyo rin, maraming mosque na dito na naitayo na rin. So, guys, ito ulit ay ang Simunul Island. So, hindi ko na maalala kung anong barangay na napuntahan namin. Kasi may mga barangay din sila. Pero lilibutin natin yan buong barangay. Mga schools din sila dito. And ang napakaganda kasi mga bata dito parang may freedom sila lang. Alam mo yun? Di tulad sa city proper, medyo magulo. Ayan. So, another mosque na naman ang nadaanan natin guys. So, ayun siya. Ganyan yung daan niya. Maraming sasabi na nakakatakot kasi hindi basta-basta nakakapasok sa island na to kung wala ka masyadong kakilala. So, ito yung tinatawag nilang Secret Island. No? Secret Island yung tawag nila dito. Kailangan talaga may mga contact ka
pag pupunta ka dito. Hindi yung basta-basta ka pupunta. Lalo't na may mga lugar dito na medyo delikado. Like kapag hindi nila kilala, ganun. So, may something na hindi natin masasabi. So, dito guys, ito na yung first destination namin dito sa Simunol Island. So, may pinuntahan kaming cave. And, ayan siya. Yan yung papasok sa cave na yan. So, medyo maano lang. Pero maganda naman yung daan nila. So, okay nga yung mga daan nila dito kaysa dun sa city eh. Dito naman guys, sobrang tahimik. At saka, ayan, wala akong makitang mga bahay na malapit sa area na to. Pero may napansin kami sa unahan. Parang may mga nauna na sa amin na naliligo din. So, siguro mga ano lang. Jamming with their friends. Ayan siya guys. Pero hindi ko ata talaga na video yung yung area kasi nga nandun yung mga tao. So nahiya din ako kumuha ng video. Kaya ang ginawa namin is take na lang kami ng mga selfies. Ayan, makikita nyo naman dito yung mga picture namin. Ilalagay ko lang sa video na to. So ayan guys, malapit na kami. So ayun yung mga motor nila, yung ginamit ng mga naliligo rin. So, medyo nabigla rin sila na may mga dumating. So, ayan na guys. Ang ganda baga. Ang ganda talaga ng nature nila dito. Sobra. Yun nga lang, kapag mga first timer, matatakot ka talaga. Kasi parang yung ambience niya, yung parang if ever na may mangyari, ang hirap humingi ng tulong, ganun. Pero okay lang guys, maganda. Maganda yung lugar, promise. So, ayan na guys. Ito yung mga picture namin. Diba? Pack. Ganda. Hindi na kami bumaba kasi nung nakita ko yung tubig sobrang lalim. Natakot na ako. Kaya sabi ko, hindi ako makakaano dyan. So guys, yung next destination naman natin guys, yung sinasabi ko sa inyo is yung first ever mosque na itinayo dito sa Pilipinas. Actually, Asia daw nga to pero based sa research ko din, to clarify, sabi nila is Philippines. Basta yun na yun. So yan guys, during that time is nagpe-prayer. So hindi ka mo makapasok sa mosque. So inantay na lang muna namin na matapos yung prayer. So kaya dumaan kami at nag-ikot-ikot muna kami. So dumaan din kami sa pier ng mga barko. Pantalan ba yun? Basta pantalan siya ng mga barko or lancha. So dumaan na lang din kami. Yan talaga yung first ever mosque guys. So ayan. So after ilang minutes, pumasok na rin talaga kami. Ayan. Pero yun lang, hindi pa tapos yung prayer. Kaya hindi na lang po kami pumasok at nag-tour dyan sa loob ng mosque na yan. Kasi may mga nagpe-pray pa po. So ang inuna namin dito is pumunta kami sa labi ng yung Arab nga na misyonaryo na sinasabi ko sa inyo guys. Isang pinakamalaking tao pala talaga siya. So ayan yung mosque guys, ang ganda. Ang ganda ng ambience, ang ganda ng lugar. So sobrang worth it yung pinuntahan namin dito. Ayan yung mga kasama ko. So eto na guys, the moment of truth. Ayan guys, papasok na tayo. So makikita na natin yung libingan ng Arab missionaryo na gumawa talaga ng mosque na to. Ito guys, hindi ko ini-expect na ganito siya kalaki. Parang giant siya sa sobrang laki. So ito yung libingan niya. So tinatawag ang libingan niya dito sa locals ay isang tampat. Yes guys, tampat. So ganyan siya kahaba guys, sobrang laki. Hindi ko talaga ini-expect nga eh. Actually, tawag nila giant. Parang giant na daw siya eh. So, yan siya guys. May sand na, white sand siya nilagay nila sa taas. Ayan. So, naglibot-libot kami at tumingin na rin kami. So, maingat lang tayo kasi dinedevelop na, ayan, inaayos na yung tampat niya. So, sa nakikita nyo, sinusemento na nila, ayan, ilalagyan na din nila ng parang design. So, guys, ito naman yung third destination natin na cave din siya, guys. Dito talaga kami naligo kasi dito lang namin kaya. Dahil nga medyo mababaw lang naman, hindi siya sobrang malalim. So, that time, pagdating namin is may naliligo din.
So, after naman niyang mga ilang minutes, umalis din naman sila. Tapos kami nang pumalit. Guys, tingnan niyo ang water. Sobrang clear. And makikita niyo yung mga nasa baba. Kung ano yung mga nandiyan. Mga naririnig din kami ingay ng paniki. Pero konti lang, ganun. So, siguro dati, tirahan dito ng mga paniki. Ayan, nag-picture-picture na rin kami ng sister ko. So, after nyan, eto na nga, ligo ng mga first. Enjoy lang talaga namin, guys. Yung time namin dito habang naliligo. Akala ko nga hindi malamig. So, yun pala, sobrang lamig. Para kang naliligo sa isang tubig na pinuno nila ng ice. Ganun. Sobrang lamig niya, guys. At saka, yung tubig na to is hindi tubig alat, ha. So, yun, masarap talagang maligo. So, yung kasama namin, ayan na, nagdala ng sabon. Yun lang, guys, sayang yung lugar na to kasi yun, dahil sa undeveloped yung area na to, hindi rin siya naaalagaan ng maayos kasi yun, tapon lang dito ng basura kung saan-saan. Pero okay lang din naman, kahit pa paano, malinis talaga ang tubig. Di lang namin alam kung saan to siya nanggagaling. Kaya minsan, guys, napaisip ako, no, kung nasa area lang to ng Zamboanga City, siguro nasa private na ano na to, paliguan. May entrance fee na rin, tapos ganyan, nililinisan. Pero ang maganda lang dito kasi hindi nila nabubulabog yung mga nakatira dito. Kasi ganyan lang, yung mga naliligo, ilan lang. Unlike sa city talaga, city proper, like Zamboanga City siguro. Kasi sa sobrang dami ng population doon. So, ayan, dami talaga yung pagpunta ng mga dayuhan dito or yung mga tao dito. So, after naman namin dito, guys, may iba pa kaming pinuntahang na destination, pang-apat, I think, yes. So, pang-apat na destination namin. Pero sinulit muna talaga namin dito kasi dito lang talaga kami naligo pa sa sobrang haba ng inikot namin. Ayan. So, marami pa talaga kayong pupuntahan. Marami pa kaming papakita sa inyo. Kaya abang-abang lang kayo, guys. So, ayan siya, guys. So, dito naman, guys, sa fourth destination namin, ang akala ko talaga, dito na yung makikita si Papa Bulls. Yung pinakamalaking, Crocs na nakuha na naman dito. Actually, may nauna pang sobrang laki, kaso sabi nila namatay daw yun eh. So, akala ko talaga dito. Kaya nagtaka ako, bakit maliligo sila dito? Yan o, unang tingin ko pa lang, sabi ko, paano makakaakit dyan yung Crocs? Paano din natin makikita yung Crocs? Yun pala hindi. Paliguan din pala to siya, guys. Ewan ko, pero para sa akin, parang sinkhole siya. Pero ang sabi naman nila dito is cave daw to. So, ayan, guys. Sobrang lalim, nakakatakot maligo. Hindi mo alam kasi kung anong nasa baba. Sa mga taong may trauma or may phobia sa ganitong lugar or sa ganitong scenario, guys, oh my gosh, hindi talaga kakayanin. So, yan. Try ng asawa ko namang i-grab yung lubid kasi Stick nyo! tumalon dyan. So, hindi niya maabot. So, sabi ko, lipat tayo ng pwesto. Tingnan natin dun sa dulo, pwede kayong maligo. So, timing, may nakita naman kaming hagdan doon. Yun, nakikita nyo ba guys yung hagdan? So, doon sila dadaan. So, gusto talaga nilang itry. Pero kami, humindi na kami agad mga girls kasi takot kami. Marunong ako lumangoy, pero may limitasyon yung paglangoy ko. Takot ako kapag hindi ko nakikita na yung baba. Ganon. So, yan siya, guys. Itatry na mga boys na tumalon, na maligo sa lugar na to. Sayang lang, guys, ang ganda sana. Pero yun lang, nakakatakot. Tsaka, tingnan nyo yung mga may konting dumi na rin siya. Siguro dala ng hangin, nasasama sila sa hangin, nahuhulog sila sa tubig. Ayan, at walang naglilinis. Sabi ko, sister, take over na lang muna yung vlog. Kasi medyo sakit yung kamay ko. Ayan siya, guys. Tingnan nyo ba naman, sinusubukan talaga nilang bumaba. So, dito sa time na to, titignan namin sila kasi hindi naman talaga kami makakaligo. So, tignan natin kung hanggang saan ang kaya nila, guys. Dito libre lang. So, this time, tumalo ng nauna na yung kapatid ng asawa ko and then sumunod naman yung asawa ko. So, ayan, guys. Ngayon, makikita natin kung paano sila aakyat sa hagdan. Paano sila
makakaakit na ulit. So, ayan, nagtakbuhan na yung dalawa kasi nga takot naman talaga sila din. Takot din sila kasi hindi nila makita na sa sobrang lalim ba naman. So, siguro pag mga ganitong lugar na paliguan, dapat may nakabantay talaga. Lalo na kapag madaming tao, mahirap kasi talaga tong bantayan sa ganito eh. So, talaga. And guys, nakikita nyo, hirap na hirap talaga silang umakyat sa hagdan. Bakit nga ba? So, dahilan kung bakit hirap silang umakyat dito kasi lubid lang kasi siya guys. So, nilagyan lang nila ng mga kahoy tapos wala siyang harang, wala siyang parang pundasyon. So, mahirap siyang akyatin. So, ayan. Tumalon na rin nga yung isa pa na may kasama. At, ayan, makikita natin na nahihirapan nga talaga sila umakyat dyan sa part na yan. Pero dahil sa ginusto nila, yan, sige. So, after naman dito guys, pinuntahan na talaga namin yung sinasabi namin si Papa Balls na isang malaking crocs na nahuli. So, recently, may nakita tayong post na, report na may nahuli na namang malaking crocs dito sa Sibunol Island. Which is, alam nyo guys, sobrang dami din talagang crocs dito. May mga area dito na maraming crocs. Pero hindi na natin na susubukan pumunta doon kasi kahit kami takot din kami. So, ayan guys. Oras na to is nagkatanong din kami kung saan pa yung mga next destination na pupuntahan namin. So, after din dito pala, may iba pa palang destination na tinuro din, which is cave din siya guys. Bago kami pumunta kay Papa Balls, dinaan muna namin talaga tong isang cave na to. So, sabi din, itong tour guide namin, sabi niya, is may paliguan pa talaga. So, actually, malapit na lang to doon sa municipal ng Sibunol. Pero, dinaanan muna namin para isahang balikan na lang, ganun. So, yan na guys. Since hindi na makapasok, mahirap kasi makapasok yung motor. So, nilakad na lang namin kasi medyo, ayan, madulas. That time kasi umulan eh. So, medyo maputik siya at nakakatakot kasi baka matumba tayo. So, andito na tayo guys sa pang-5 destination natin dito sa Sibunol. Ayan siya guys. So, sobrang ganda. At alam nyo ba guys, maraming isda dyan. Sobrang daming mga isda. So, nagpakain pa nga dyan si, brother-in-law ko ng pagkain para sa mga fish. So, hirap din. Yun nga lang, mahirap yung daan dito. Medyo madulas. So, kailangan talagang doble ingat siya guys. And then may mga bubog din ng mga bote dito. Siguro yung mga tao dito, ayan, yung mga walang magawa or trip lang nila magbasag ng bubog dito. Ayan siya guys. Dito nakapagligo din ako kasi medyo kaya pa, carry pa. So nag-picture muna kami guys. Yan yung mga photos namin. So makikita nyo lang naman yan. I-upload din namin yan sa mga page namin sa social media. Ayan. So, makikita nyo naman na enjoy kami dito. Relax lang. So, after nun, pumunta na kami dito sa Papa Balls Park. So, guys, hinanap namin siya. So, naglibot-libot na kami. Ayan. Puntahan namin yung park niya. So, libre pala to siyang puntahan, guys, anytime. Pwede nyo puntahan. May nakabantay naman. So, walang problema. So, ayan, hinanap namin talaga siya dito kasi gusto namin siya makita. Unfortunately, hindi namin siya nahanap dito sa lugar niya. So, dito siya unang nilagay nung nahuli siya. So, ang laki guys, actually, dinidevelop to din nila. May ginagawa na siyang constructions, ongoing. Ayan. Akala nga namin nagtatago lang siya sa mga putik sa tubig or what. Pero hindi talaga namin mahanap siya dito. So, yun lang. Sad. So, siguro mga 1 hour kami naglibot-libot dito. Hinanap talaga namin siya. Hindi talaga namin siya nahanap. So, kumalat na kami. Nag-ikot-ikot na. Ayan na siya guys. Wala talaga kami mahanap na kahit sign man lang na nandyan siya. So, buti na lang, nung pupunta kami sa municipal nila para mag-picture-picture, may nakausap kami, nakasalubong kami. Ang sabi niya nga, na si Papa Balls daw ay nandoon sa kabila.
Which is, eto guys, is parang ano siya ng mga isda dito. Fish pan siya ng mga bangus guys. So, ang kwento ni Kuya dito sa amin, kapag ka naboboring na si Papa Balls doon, pupunta siya dito sa fish pan na to. So, yung tagabantay niya naman, sinusundan niya lang naman kung saan pupunta si Papa Balls, yung Crocs. And then, binabantayan niya. Parang siya yung nagsisignal kung may mga tao para alam nila kung nasaan siya. At siya yung nagbabantay talaga. So, kung ano may mangyari doon, responsibility niya yung mangyayari kay Papa Balls. So, dito guys, nakita na namin siya kung saan siya with the help of that, caretaker ng area. So, siya ang nag-guide sa amin, siya ang nagturo sa amin. So, ayan siya guys. So, habang papalapit kami, parang kinakausap niya din si Papa Balls. Parang nagbibigay din siya ng, parang, anong tawag dun? Signal ng, yun nga, may mga taong pupunta at tingin sa kanya. OMG guys, sobrang laki niya talaga. Actually, gusto ko siyang hawakan eh. Funny moment, pero totoo, gusto ko siyang hawakan. Pero takot din ako at the same time. Ayun guys, sa part na to, medyo ayaw kong lumapit. Baka kasi bigla siyang magising kasi tulog siya that time. So, tulog siya dyan guys. Ayun o. Takot ako baka biglang magising tapos umakyat dyan. Ayan. Baka mabulabog namin yung area niya. So, ayan siya guys. Tulog na tulog. Laki ng tiyan. Sobra. Again, umikot na lang ako kasi gusto ko makita yung mukha niya. Kasi usually nakikita ko talaga to sa TV. Mga movies, ganun lang. Sa TV, ayan. Pero na personal ko na siyang nakita. Siya si Papa Balls. Sabi ng caretaker dito, may mas malaki pa doon sa kanya, which is mga 19 feet yung unang namatay guys. At ito namang si Papa Balls is nasa 18 something. Basta ganun lang. Maliit lang yung diferensya nila. Pero naniniwala ako na may mas malaki pa talaga sa area na to or sa island na to. Pero yun guys, hindi kasi nila mapatay or hindi nila masaktan yung mga ganitong animals. Nasa culture na talaga nila na bawal nilang saktan yung mga ganito. Their picture guys. To be kept na naman. So, ito na yung last destination namin guys na pinuntahan. For day 1 only. So, ayan, si Munol. Yan yung municipality na pinuntahan namin dyan. So, thank you so much for watching guys. And please do subscribe. And please don't forget to like and share. Thank you so much guys and see you on our next vlog.